Magandang araw mga bebe. So ngayon, meron tayo ngayong i-unbox. Nabili ko to nung 11/11 ng Lazada. So yan. Buksan natin. Ito ay Kelat. Kelat. Ito yung bago kong brand na napupusuan ngayon sa Lazada. Mga budget meal na tools pero magaganda. So yan. Buksan muna natin bago natin explain kung anong laman ito. Ayan. Ay, putang ina. Pati yung box nakat. Ay, yung case. Yan. Kakaumpisa pa lang ng video. Sisante agad tayo. Yan. Yan. Kitang kita yung pagkakaslice. Yan. Salamat sa nag-iisa nating sponsor, ang aking asawa. Yan. Tingnan natin. Tadang! Okay. So, oh my god, wala siyang mga bits na kasama. Ito lang. So, ito nga pala ay impact wrench. Hindi, impact driver ang pinaka-tamang term para dito. Impact driver. Kasi wala siyang anvil na pwedeng lagyan ng socket. So, hex lang ang pwedeng isalpak dito ng mga bits. Yan, tulad dito. So yan. Yan. So yan. Bago natin i-testing to. So ang tanong, bakit tayo bumili nito? So yan, dahil alam nyo naman meron akong ganito, yung Bosch. Ano ba yun? Ito yung impact driver na dati ko. So, nasira na nito yung battery pack. So, kaya ko pa naman sanang ayusin. Kaso yung battery case, yung dito, andun sa kabilang shop. Hindi ko na mapapakita. Basag-basag na yung case. So, kahit meron tayong pampalit na battery, ang pangit na nung case, hindi na siya masalpak dito ng matiwasay. Maghihiwalay-hiwalay na siya. Tapos, sira na rin yung charger. So, nag-canvas ako. Ang charger nito, at saka battery, nagkakahalaga ng halos 1.5. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bago kasi itong Kelat na power tools na to ay nagkakalaga lamang ng 1.4 na lang yung bili ko nito nung 11/11. Ang original price niya is 1.9 or pa 2,000 pesos sabay na shipping. So sinamantala ko na yung sale na 11/11 ng Lazada. So in-order ko kasi kahit compare kung bibili lang ako ng battery nito, makakabili na ako ng bagong power tools. So, susubukan natin ang quality nito. Ang kagandahan nito kasi brushless na to. Ito, brush pa na motor. So, based sa datasheet nito, mas malakas to kumpara dito kasi ito is 120 Newton meter lang at ito naman ay 140. At advantage niya is brushless na siya. So, yan, subukan natin. So, pagdating ng panahon na pag hindi ito umabot ng mga ilang taon, so babalik tayo dito. Bibili na lang natin to ng bagong battery pack and charger. Tago ka muna. Yan, salpak na natin. Yan. At saka ang advantage pala nito kaysa dun sa Bosch kasi 4 cells to, 18 volts. 18 volt siya. Kumpara sa dun sa isa, 3 cells lang yun, 12 volts lang yan. So yan. Yun. Tsaka meron na rin siyang adjuster ng speed. Ito. So yan. Feeling ko maganda naman siya. Mas maliit siya kumpara dun. Kasi medyo awkward hawakan kasi 4 cells. Hindi siya paoblong. Ang pangit hawakan sa kamay pero masasanay din tayo nito. Soon, pag nag-maintenance tayo nito, i-tear down natin to. Kaso wag mo na ngayon kasi meron pang warranty. So yan, testingin na natin kung ilan yung mga torque or yung torque spec nung 1, 2, 3 na yan, kung gaano kalakas. So yan, subukan na natin siya dito sa bolt ng motor. Pero hindi naman siya natin igagamitin sa mga ganito kasi maliit to, kasi meron naman tayong malalaki. Ito yan, meron pa tayong dihangin. So ang tanong, bakit ako bumili nito?
bumili pa ako ng maliit. Kasi nga, ulitin ko lang, ang purpose ko ng mga ganito is para sa mga tornilyo na mga ganito, yung maliliit, tsaka yung mga Phillips screw na mga fairings ng motor, tsaka yung mga Allen key, yung Allen wrench na ganito. Yan, yung mga ganito. Yan, yung para dito, ganyan. Halimbawa, dito. Kasi, ang kaibahan kasi ng ganito, ito, ang impact nito, malalakas na impact na maiiksi. So, yan. Pag nilagyan mo siya dito, yan. Ito, meron naman to nalagyanan, di ba? Lalagyan mo siya dito. Kaso, ang magiging problema niya, nai-strip yung mga screw pag ginamitan mo nito kasi malalakas na bigla ang impact yung nakikreate ng mga ganito. So, ang nagustuhan ko sa mga ganitong maliliit, yung impact niya, mahihina pero napakabilis. Mabibilis na maliliit na impact yung nakikreate ng ganito. So, mas malakas yung chance na matatanggal mo yung mga bolt na hindi mai-strip gamit yung ganito kumpara sa mga ganito. Kaya, tsaka, pag engine works tayo, halos bihira ka lang makakakita ng mga malalaking bolt sa loob ng engine, usually yung maliliit. So, pag meron tayong ganito, hindi tayo mangangalay, kakahawak ng malalaking tools, katulad nito, or yung dihangin, hindi tayo mangangalay kasi napakagana lang nito. Magandang yan, tayo no? Ang lit lang. So, yan. Subukan na natin. Mamaya ipapakita natin yung pagkakaiba ng impact nitong malaki sa maliit. So, yan. Yan. So, yan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, pero biruin nyo yan. Napakaliit niya. Pero kaya niyang luwagan yung bolt ng motor. So, ulitin ko, hindi to para dito. I-try lang natin siya dito kasi pag maluwag na, ihigpitan natin siya. Tapos susukatin natin yung mga higpit na setting nung nito, yung 1, 2, 3, kung ilang Newton meter yung lakas ng bawat setting na ito. So, yan, luwagan muna natin. Try natin kung kayang maluwagan. So, yan. Kaya niyang luwagan. So, pakinggan nyo yung impact, kung gaano kadami na maliliit na impact. So, yan. Yan. I-try natin dito sa malaki. Pakinggan nyo. Tingnan nyo. Narinig nyo? Napakalalakas na mga maiiksing impact ang nakikreate niya. Pag ito naman, mahihina na napakabilis na impact. Yan. Rinig nyo yun? Yan. Yan ang pagkaiba niya. So, yan. Try na natin yung setting number 1. Kung ilang Newton meter yung higpit ng number 1. So, yan. Kasi sumasabay yung ano niya. Yan. So, yan. Tumigil na. So, susukatin natin kung ilan yung na-create niya na higpit. Once na gumalaw siya, tapos nakaturo yung needle dito sa gauge natin, yun yung higpit ng tools na yan. So yan, kung makita nyo, 35, yun. 35 Newton meter yung setting number 1. Napakalakas kahit number 1 siya. Sayang, hindi siya pwedeng pang-rectang higpit ng mga 10 mm bolts. So yan, sukatin natin yung number 2. So ayan, subukan natin ang number 2.
Yun. Oh my god. Yan. Kung makikita nyo yung needle kung saan umabot. Diba nakita? Yan. 65 Newton meter yung number 2. Ano ba yan? Napakalakas naman to. Sabi ko bumili ako nito kasi ang gusto ko mahina lang siya kasi mga pang maliliit na tornilyo. So yan. Na-disappoint na naman tayo. Yan. Number 3. Tingnan natin yung number 3. Oh, so ayan. 80. Yan. Hindi nakita. Yan. 8 nasa 80 yung inabutan ng gauge. Nasa 80 Newton meter yung higpit nito. So yan. Napakalakas niya. So yan. Try natin yung so ito. I-compare natin siya. Try natin yung pinakamalakas na higpit nito na malaki. Tatry natin kung kayang luwagan siya nitong maliit. Ayan. Try natin siya luwagan ito. Kita nyo ba? Ayan. Wala yung cut ah. Try natin. Paluwag. Oh my god. Yung pinakamalakas na higpit nitong impact wrench na to. Full charge yan. To. Tapos yung malaking battery pack pa to. Pero yung pinakahigpit nito, kayang luwagan siya nitong maliit na kelat na to. Oh my god. Parang hindi na natin, bihira na lang natin to magagamit na malaki na to kasi halos magkasing lakas lang naman sila na dalawa. Pero hindi ko siya masasabing napakalakas kasi iba yung higpit sa pahigpit. Iba yung Newton meter sa paigpit, iba naman sa paluwag. Kasi pag paluwag, hindi mo kailangan ng talagang sobrang lakas na impact kasi once na makabig mo lang siya ng konti na luwag, paluwag na siya ng paluwag. So, palambot na ng palambot ang kailangan na power sa mga ganito kumpara sa pahigpit. Kasi sa pahigpit, habang pahigpit ka, yung tornilyo, papaiksi ng papaiksi, bali na sa sandwich na siya dito. So, kailangan talaga ng malakas na impact para makaproceed ka pa sa next Newton meter na higpit. So yan. Pero yung facts na yung pinakamahigpit nito, kayang luwagan nito is malaking difference na yun. Pakalakas na nitong maliit na to. So yan. Ayan. Last na, higpitan na natin to. Ayan. Okay yan. Try din natin kung kaya niyang luwagan yung nut nung ito, yung sa sniper. Wait. Ayan. Oh my god. Kaya niya nga. Oh my god. Oh my gosh. So yan. Kinaya niya agad luwagan yung nut nung yung sniper. So yan, wala na akong masabi dito. So yan, medyo disappointed ako. Pero in reverse, disappointed ako kasi napakalakas niya. Gusto ko sana yung sakto lang kasi gusto kong gamitin siya sa mga maliliit na bolt. Although may setting naman siya kaya napakaganda. Parang naging bonus lang siya kasi halos kasing lakas siya nitong malalaki na to. Kasi yung laman nito, nakita ko na yung picture nung isang reviewer dun sa Lazada. Binuksan niya tong tools na to. Ang laman niya is parang ganito talaga.
impact wrench siya. Bali yung anvil lang ang pinalitan. Pero high speed siya. So yan, nakakatuwa lang kasi napakaliit pero napakalakas. So yan, thank you. Abangan nyo na lang yung susunod na kabanata nito. Once na binuksan na natin, i-maintain natin to, i-regrease, makikita nyo yung laman nitong Kelat impact wrench. So yan, ulitin ko lang, 1 for all lang yung bili ko nito kasi naka-sale siya nung 11/11. So kung aabangan nyo yung 12/12, baka same price pa rin. Makamakuha nyo yung mga 1.5, 1.4 ulit. Hindi nyo na kailangan bumili nung original price niya na 1.9. Yan. Thank you and goodbye.